So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito ulit tayo sa may FKM Motorcycle Philippines. Dito lang to sa may warehouse nila. Pero update natin para dito sa motorcycle na to. Ito nga pala yung FKM LTS 125 nila na FI. So marami nagtatanong kasi kung FI na ba to. FI na po yung isang to. So update vlog para dito sa motorcycle na to. Umpisa na natin yung vlog. Ayos na ayos siya. Let's go, it's time to be the GOAT. It's time to enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the greatest, energy is overflowing. I know I'm stoking the fire, my desire's taking over, not tired, I'm inspired, rewired. I know just what is required, my brain knows how to decipher. The message is looking brighter, already paid up the piper. My game is getting much tighter, I feel my body on fire. Now it's So yun na nga, meron tayo dito kulay matte and matte black with combination ng glossy red and kulay gray. So meron silang tatlong kulay. Itong red, meron din silang kulay black doon sa last time. Yun yung unang-una nating na vlog. Na-test ride na rin natin yan. Check nyo na lang din sa channel natin. Meron na rin tayong first ride impression dyan. Okay? And then meron din tayo rito ang kulay blue. Ayan. Meron tayong kulay blue dito. Ito na last time na huling vlog natin, meron tayo na itong kulay blue na to. Para sa kanyang price, sulit nga ba yung motorcycle na to? Pero para sa akin, sulit siya sa mga beginner bike na pwedeng pang babae, pang lalaki. Pwede itong isang to, no? Sa murang halaga, FI, tapos maangas yung kanyang looks. Talagang masasabi natin na isa to sa mga pambato ni FKM pagdating sa 125cc. Kahit na naka-air-cooled lang yung isang to, bibira to, hahabol to. Okay? So walk around na natin yung isang to. much tighter, I feel my body on fire. Now it's game time. All the practice to prepare for this main time. I could do anything, that's my baseline. Go ahead and do you, I'ma make mine. You gon' read me in the headlines. Always go up, I don't know a decline. On the glow up, getting better with time. Yeah, I'm about to hit my prime. The air is filled up with suspense. So, para sa mga, alam ko, yung mga nakasubaybay na sa atin sa vlog natin, araw-araw, alam ko yung isang to na ikutan na natin, pero ikutan pa rin natin para sa mga bago nating mga subscriber na nanonood. So, ito nga, para sa kanyang front view, ganda ng pagka-red nito. Nai-inlove talaga ako sa kulay red. Mga ganitong kulay. Ang ganda ng combination eh. Gusto ko yung combination nito. Meron siyang red na glossy. Tapos makikita natin yung mga lining dito. Kahit sabihin natin glossy siya. Tingnan nyo, pag nasisikatan siya ng liwanag, kita mo yung ma-appreciate mo yung mga ganitong design eh. Design dito is sharp talaga. No, daming sharp nito. Dito pa lang sa part na to. Kahit dito sa unahan, kita nyo yung style dito. 'Di ba? Para siyang pinaliit na Aerox para sa akin yung ganito yung design niya. Tapos ayun na nga, LED yung ating headlight, LED yung ating park light, yung signal light, LED. Gusto ko yung design dito, yung pagkamat niya, napakaganda pag nalilinisan talaga yung isang motor niya, no? Tapos yung kanyang front fender, meron tayo ritong carbon fiber finish, may reflector, side by side, and stylish yung kanyang design para dito sa fender niya. So, naka-telescopic fork tayo rito, matte finish na kulay black, naka-single disc brake tayo rito, naka-dual pad caliper, then meron tayong mga bracket dito para sa mga wire natin dito, para at least hindi sabog or hindi magulong tingnan, di ba? So, naka-mugs, matte finish din to, and Yuan Ching yung kanyang brand. Yung ating size dito is 80 by 80 by 14. Ayan. So, tubeless na rin to. Design niya rito, tingnan nyo, diba? Ganda ng design. Ang sharp talaga rito. Then, meron tayong gulay board. Dito yung battery. Maganda yung design niya rito. Meron tayo ritong design parang medyo may pagka-carbon fiber finish. Kagandahan, meron din tayo ritong helmet hook or utility hook para at least dun sa mga pinamili natin, meron tayong mapaglalagyan. So, disusi pa rin yung isang to. Ayan, ito yung susi niya. Meron tayong side pocket and then meron din tayong shutter lock din dito.
Side pocket, medyo maliit lang yung side dito. Then dito naman, meron din siyang malalim na side pocket dito. And then sa kanyang panel gauge na fully digital na tayo rito. Then sa mga switches niya, gusto ko yung design, hindi siya mukhang pipitsugin. Meron tayo ritong hazard, electric starter, levers, maganda yung levers na ito. Tapos yung grip makapit, mataba, ayan. Tapos yung levers niya rito, smooth lang din. Yung throttle natin dito, mababaw lang siya. Dito naman sa side, meron tayong high and low, signal light, and then yung busina natin dito. So syempre dito rin nilalagay yung ating side mirror. So yung side mirror natin nandito. Ayan, nasa compartment. So, yung upuan niya, maganda rin yung design dito eh. Kasi para siyang carbon fiber looks. Ayan o. Diba? Napaka-premium nung kanyang design. And then yung lambot. And then yung kapal. Makapal talaga siya. Hanggang dito sa may OBR natin. Pero sa pinakadulo, wala na eh. Hanggang dito lang. Yung kapal niya o. Ayan o. Masarap sa long ride to. So, meron tayo ritong helmet hook. Plastic yung kanyang design. Then meron tayong mapaglalagyan dito na compartment. Ayan, marami din tayong mailalagay rito. So, meron din tayo ritong USB port. Ayan, okay. Pero sana dun sa may harap, dun sa may side pocket, meron sana tayong isa pang USB port. Para at least dun sa rider or sa driver, meron din siyang USB port, diba? So, dito malinis lang yung kanyang fuel. At least ang linis tingnan. And then kapag natapon, no worries tayo sa paint. Dahil nga rekta na to, no? Kapag natapon, rekta na doon sa pinakababa. Ayan. So yung design dito sa ilalim ng upuan, appreciate mo yung mga ganitong design. Tapos meron tayong open part dito para sa airflow, para yung kanyang makina hindi siya agad uminit, no? Meron tayong nagme-maintain na airflow doon. Sa kanyang foot pegs para sa angkas, maganda rin yung design, yung pillion niya. Ganda ng finish dito. Gusto ko yung glitter effect dito eh. Ayan. So, dito naman is naka-air-cooled tayo rito. Ayan. Yung kanyang tambucho. Meron din tayong cover na parang carbon fiber finish dito. And then, yung kanya exhaust naka-dual exit yan. So, maganda rin yung mugs dito. Dito sa likod, naka-drum brake tayo rito. Yuanqing din yung kanyang brand. Ang size dito ay 170 by 14. So, tubeless na rin yung isang to. Sa grab bar niya na parang Batman style. And then, ma-appreciate mo talaga dito yung paint job eh. Ang ganda eh, quality. Yung kanyang taillight na maangas din tong tingnan. LED rin yan. Yung signal light natin dito at yung park light LED rin. Meron tayong plate light dito. Lagahan ng plate. Yan. Meron tayong reflector. Tapos may ganitong design tayo rito na goma. So, kagandahan din dito. Uy, shout out! Ay ka naman sa vlog ko. Discuss ni paring Mark Tender. Check natin. Ayan mga brothers. Quality. Tsaka ito naman flexible. Talagang flexible ah. Tali lang, hindi siya magsha-shattered. Di ba? Ako pa, may reflector. Tapos, in-extend pa nila rito na parang goma. Safe na safe. Ano ba kayo na reklamo? Tapos, di baso yung shock. Oo nga, ayan oh. Ganyan na 125cc lang. Di ba? Yung shock. Pang 150cc ano? Di ba? Ito, sigurado. Oil yan, oil type Tapos, yan. adjustable pa. Adjustable yan. Matigas. Wala, pwede mo adjust. Tapos quality talaga to kasi naka QJ Tech to eh. Yan, di ba? Di ba? Yun. Tapos wala tayong kickstart dito. And then maganda rin yung itsura dito para sa kanyang CVT. Yan. So meron din tayo rito kill switch para sa kanyang side stand. Ayan. So bike check natin kung abot ba ng 5 to na kagaya ko itong motorcycle na to. So shoutout kay Zark. Yun oh. Got our dreams, we must have felt, and we know what we represent. So we'll keep fighting till the end, and we'll keep fighting till we win. This is our calling, yeah, we'll keep fighting till the end. So ayan, para sa aking 5'2 na aking height, yan, masasabi natin na abot natin itong motorcycle na to para sa mga babae na kasing taas ko, no? Abot natin to. Sa turning radius niya, okay, maglaro, no? Wala kang bitin dito sa mga liku-liko, lalo sa mga singit-singit, no?
Tapos, yung kanyang shock, maganda yung play. Yung shock sa likod, all goods din. Tapos, magaan yung motor. Kaya masasabi ko na para sa mga katulad ko na height, okay, is pwede to pang beginner bike para sa atin. Okay? So, yun lang naman. Recommended ko to para sa mga gustong mura ng motor. Isa na to, mura na din to. FI, air-cooled, maganda yung kanyang performance, maganda yung kanyang specs para sa motorcycle na to. Tsaka gusto ko yung mga color variant na nilalabas ni FKM para dito, di ba? So ayun, para sa mga gustong kumuha na ito, puntahan nyo na lang sa mga dealership nila o ilalagay ko dyan sa screen natin kung saan nyo pwedeng mabili itong motorcycle na to. So pwede nyo rin i-PM yung page natin para at least ma-assist ko kayo para dun sa mga mag-i-inquire. Ayan, Zark Moto, di ba? dahil ang Zark Moto tsaka iMark Moto is official sales agent na Yeah. ng FKM. So kami na po bahala sa inyo at kami na maglo-locate sa inyo kung saan kayong malapit na FKM kung gusto nyo mag-apply ng mga. Yan. Okay? Ayos na ayos yan. So yun na nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi yung tatandaan, wala sa brand na motor ang tatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye! Oo, sige. Alin ba?